Magandang hapon po. Kitang-kita sa video ang isang SUV na humarurot at ginulungan ang angkas ng isang motorsiklo sa Mandaluyong. Sugatan ang babaeng biktima. Ang suspect na nakatulog daw, naunang nakabangga ng dalawang motorsiklo. Nakatutok si Bon Aquino. Mag-alas 2 kanina madaling araw nakahinto sa EDSA Shaw Boulevard ang SUV na ito katabi ang isang nakatumbang motorsiklo. Pumasok sa loob ng sasakyan ng rider na si Daniel Paringit. Pero maya-maya pa, humarurot ang SUV at ang babaeng angkas ni Paringit nagulungan. Isa si Paringit sa dalawang rider na lumapit at kumatok noon sa SUV dahil hindi raw makausad ang mga sasakyang nasa likod nito. Nagmagandang loob lang din po kami na tara check natin, tingnan lang natin. Pagkita po namin, kinatok ko po yung salamin. Tapos may natutulog lang yung driver. Hanggang nung magising po, nag-thumbs up na po kami. Pero nang paalis na raw sila, biglang nambangga ang SUV driver. Nung nag-okay na siya, babalik na kami. Biglang umandar siya, tapos nabangga niya, tumumba. Dito na raw pumasok si Paringit sa loob ng SUV. Nung ayaw niya pong tumigil, nag-accelerate siya. Trinay ko na buksan para sana kunin yung susi niya o kaya pigilan siya or anything. Nung pagbukas, makita niyo po sa video Pagbukas ko po ng pinto, nung pumasok ko para pigilan siya, ang ginawa niya po, hinarurot niya lalo. Dumire-diretso ang SUV hanggang sumalpok sa poste ng MRT. Dinala sa ospital ang nagulungang biktima. Kwento naman ng uploader ng video na bangga raw talaga ng SUV ang dalawang motorsiklo bago nasagasaan ang angkas ng rider. Siguro mga 10 minutes kaming nakahinto. Tapos yung kanan ko talaga namang umuusad na. Aresto ang suspect. Sinubukan naming makuna ng pahayagang driver pero tumanggi siyang magpaunlak ng panayam. Ayon sa Mandaluyong City Police, maharap ang suspect sa mga reklamong reckless imprudence resulting in serious physical injury at paglabag sa Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013. Kinumpirma naman ng LTO-NCR na paso na ang registration ng sasakyan ng SUV driver, kaya maharap siya sa mga reklamong reckless driving, improper person to operate a motor vehicle at driving an unregistered motor vehicle. Pagpapaliwanagin daw ng LTO-NCR ang driver at registered owner ng sasakyan. Para sa GMA Integrated News, Bon Aquino, nakatutok, 24 oras. Para hindi magahol sa pag-uwi, ang ilang biyaherong nasa Parañaque Integrated Terminal Exchange doon na raw matutulog. At yan ang tinutukan live ni Jonathan Anda. Jonathan? Pia, gaya na nakikita mo sa likod ko, sobrang dami na ng mga pasahero dito sa PITX. Halos nagkakasiksikan na nga sa ilang parte nitong terminal at yung ilang pasahero ay nakasalampak na sa sahig. Sa tansya po ng PITX ngayong araw, posibleng umabot ng 180,000 yung bilang ng mga pasahero rito. Baka matulog na rito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX ngayong gabi sina Nanay Rosalinda. Kaninang umaga pa kasi sila nag-iikot pero wala talagang makuhang tiket pa Catanduanes. Yung sa Ario Diaz, mamaya pa daw pong alas 5, baka magbukas, baka lang. Pero kung hindi, bukas na kami. Dito na lang po kami sa terminal, matutulog. Kakapusin nga lang sila sa pangkain dahil sapat lang ang budget na dala nila. Yung mga bata lang muna pa namin sa pagkain para makatipid. Pero si Rene ayaw matulog dito kaya magdodobleng sakay na lang siya dahil walang makitang tiket na diretso pa Burias Island. Double pamasahe na lang po kami kaysa matambay kami dito. Habol din kami sa Pasko para sa pamilya. Fully booked na ang mga biyaheng Bicol pero dagsa pa rin ang mga pasaherong nagwo-walk-in. Sobrang haba na ng pila ng mga pasahero dito na papuntang Bicol. Sila po ay mga chance passenger kaya walang kasiguraduhan kung kailan at anong oras sila makakabiyahe. Walang kasiguraduhan po. Dapat meron. Kasi nagpapila sila Nang aaway na raw ang ilang pasahero dahil fully booked na nga, may nade-delay pang mga bus. Inaaway na rin nga po pero naiintindihan na rin naman nila pag naipapaliwanag namin. Please, kung wala po ticket tayo, mag-check na po tayo ngayon sa terminal kung meron pa po tayong mabubook at stabilize na lang po tayo. Kung may bed po tayo na rin, make sure na vaccinated, may niche and cages. Ang grupong ito ng mga atleta mula Davao del Sur na lumahok sa katatapos lang na Batang Pinoy dito sa Metro Manila sa daan na magpapasko. Wala kasi silang pang-eroplano dahil galing lang daw sa sariling bulsa ng mga magulang nila ang kanilang pamasahe. Lumalaban para sa bayan,
Kahit kapos po kami sa budget. Biskwit yung Nutribena. Saan? Sa bus. Walang magawa. May medal naman iuwi. Sa isang bus terminal sa EDSA Cubao, dumarami na rin ang mga chance passenger. Kaya nagdagdag na rito ng mga bus, lalo't marami ang papuntang Baguio City. Sa mga chance passenger, pwede ho kayong pumila. Makakasakay naman ho kayo within the day o ilang oras po ng paghihintay. Depende ho yan sa dami ng pasahero. Dagsa rin ang mga pasahero sa isang bus terminal sa EDSA Kamuning. Pia, as of 5 p.m. ang sabi ng PITX ay nasa 140,000 na yung bilang ng mga pasahero na dumating dito sa kanilang terminal. Bukas, inaasahan daw nilang huhupa na yung dami ng mga pasahero, pero dadami raw ulit bandang sa December 26. Pero nagtanong tayo sa mga ilang bus company dito, hanggang January na fully booked na raw sila. Yung po muna ang latest mula rito sa PITX. Jonathan Nandal, nakatutok, 24 oras. Maraming salamat, Jonathan Nandal. At dahil long weekend na, sinamantala ito ng ilan para mamili ng regalo o di kaya mamasyal. Kumusta kaya ang sitwasyon sa ilang pamilihan? Mula sa Green Hills, San Juan, nakatutok live si Bernadette Reyes. Ivan, 2 araw bago magpasko ay marami pa rin ang humabol para mamili ng mga panregalo. Kaya naman mabigat ang daloy ng traffic sa ilang mga lugar, lalo na yung malapit sa mga mall. Kumpara nung nakaraang linggo, mas marami raw ang namili ngayon sa Baclaran. Maganda naman, wala namang araw eh. Maganda maglakad-lakad ngayon. Mas maganda po kasi pag umagay. Paghapon po kasi maraming tao. Pero bukod sa Christmas rush, ramdam ang Pasko mula sa mainit na pagmamahal mula sa mga kaanak at kaibigan. Tulad ni Emily na laking gulat nang bigyan siya ng aginaldo ng kanyang anak. Parang kailan lang daw kasi siya ang nagbibigay sa anak ng mga regalo. Ayaw ko nga pong mamili. Kaso yung anak ko, sinabay na ako sa biyahe niya. Sabi niya, nanay, magsimba ka na rin, tuloy mamili ka na. Tapos nabutan niya ako ng pambili ng mga pamasko. Dahil marami ang nakikisabay sa Christmas rush, traffic sa iba't ibang lugar, tulad sa bahagi ng EDSA Pasay. Ramdam din ang pagbibigat ng trapiko sa tapat ng mga malalaking mall sa EDSA Pasig hanggang EDSA Cubao. Sa loob naman ng Green Hills Shopping Center sa San Juan, may build-up na mga sasakyan dahil sa rami ng mga namimili. Hindi lang shopping ang bentahe rito. Marami rin ang namamasyal sa kanilang night market. Pwede rin sumakay ng rides dito, kumain at mamasyal sa Christmas Village. It's so fun to go here because there is food and games to play here and you can even shop here. Pag gabi po, maragaganda po yung mga lights dito. Pwede po kayo makapag-bonding dito. Ivan, para sa mga nais magpunta dito sa night market, bukas ito araw-araw hanggang December 31 mula alas 4 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi. Happy birthday at advance Merry Christmas. Ivan? Uy, maraming salamat. Bernadette Reyes. Sa mga motorista, mabuting magpag-gas na habang maaga dahil sa nakaambang big-time oil price hike sa huling linggo ng 2023. Sa tansya ng kumpanyang Unioil, posible ang hanggang 1 peso and 60 centavos per liter na taas presyo sa diesel. Hanggang 1 peso and 50 centavos per liter ang taas presyo naman sa gasolina. Naroon sinabi ng Oil Industry Management Bureau ng DOE na may malakihang taas presyo sa petrolyo pagkatapos ng Pasko. At kung sakali ang taas presyo sa Martes ay ika-30 beses ngayong taon sa gasolina, ika-28 sa diesel at ika-25 sa kerosene. Kalaboso sa may kawalay na operasyon ng isang lalaking tulak umano ng droga nakabalot sa Christmas paper bag at isang lalaking may dalang baril na napagalamang wanted pala. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Akmang may dudukutin pa sa tagiliran ang lalaking yan matapos maharang sa isang checkpoint sa Malabon. Totoo yan, totoo. Ang lalaki may nakasukbit palang baril. Mabutit napigilan siya ng mga pulis. Na-recover sa 2 suspect ang 2 caliber 38 at 4 na bala. Naka-motor sila, walang helmet. So, pinag-down natin sila. At nung ating sinita ay nakita itong isa sa mga nakasakay na may dalang baril. Ni-record check natin ang pagkatao na itong dalawa at nalaman natin na itong isa ay involved sa pagnanakaw sa ating area. Sa video namang ito, huli cam ang aktual na pag-abot ng malaregalong Christmas paper bag na ang laman, droga pala. Pagkaabot ng bayad, agad hinuli ang 2 suspect.
Nakuha sa mga naaresto ang isang brick ng marijuana at ilang sachet ng shabu na mahigit 200,000 piso ang kabuang street value. Ginawa nila itong parang regalo na nakalagay mismo sa loob ng paper bag. Kasi ngayon sa panahon ng Pasko, hindi mo naman mahalata na ang Christmas paper bag ay magagamit. I-conceal yung kanilang pagbebenta ng droga. Wala pang pahayag ang mga suspect na nakakulong ngayon sa Malabon Police. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Feeling blessed ngayong Pasko ang isang criminology student sa Bacolod City. Nasuklian ng biyaya ang kanyang sakripisyo ng paghinto sa pag-aaral para maghanap buhay. At yan ang tinutukan ni Adrian Prietos ng GMA Regional TV, One Western Visayas. Imbes na sa loob ng silid-aralan. Sa labas ng isang universidad sa Bacolod City, maghapong nakatayo at nag-aabang ang 20 taong gulang na si Rodeline Mejorada. Bit-bit niya ang isang container na naglalaman ng mga panidanyang merienda. First-year criminology student na dapat si Rodeline pero kinailangang tumigil muna dahil sa hirap sa buhay. Pero sa pag-asang muling makakapag-aral, matyaga niyang itinitinda ang mga sandwich na siya mismo ang gumagawa. Gusto naman niya matindo kami para sa amon niya kakagulingon. Nga maningwa, hindi ba saraw? Idwa kalain sa bot, bisa nga gulang na sakon ka pasagod pa ko. Doon ba saraw? Di ba ko nga maningwa kaya sir para sa kakagulingon ko sir. Pangatlo sa 7 magkakapatid si Rodeline. Pero kahit hirap sa buhay, baon-baon niya ang pangaral na laging sinasabi ng ina. Ang tawo nga tamaran, gakagutman. Dason, ang amo na yahambal sila, maninguwa, 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 hindi magsalig. Ang sipag ni Rodeline, nasaksihan mismo namin. Mula sa pagtitinda sa mga estudyante, hanggang sa pagpasok sa opisina ng kanyang mga customer. Ang init at pagod, hindi niya iniinda. Matapos ang mahabang araw ng paglilibot, tiningnan nito sa cashier ng universidad kung magkano pa ang kanyang outstanding balance para maka-enroll na sa Enero. Sa damo-damo kong mga friends nga wala nakakaskwela because of their family problems, financials, sir, gin-videoan sa namon para mabubuligan sa namon in way nga damo-damo makakuan in social media. Nakita ni Katrina Gallo ang video ng pagtitinda ni Rodeline na nakarelate sa hirap na dinanas noon. When the time is right, hindi niya ginahatag sa mo ang blessing. No? So, amo na doon na-inspire ko kay nakita ko ginang self ko siya. Ang sorpresa niya kay Rodeline, isang negosyo package. Naging emosyonal si Rodeline nang tanggapin ito. Binili na rin lahat ni Katrina ang panindang sandwich ni Rodeline. Kita ang ibang students nga uniform ga sulod sa eskwela para mag-eskwela. Every time makita sir do ka suluya do ka isa sir kaya ba ko nga kung wala lang kung nagpuntat ka naglaya sa sila ni mama sa sumunta ng eskwela pa ko. Ang kwento ni Rodeline, refleksyon ng ginagawa ding pagsasakripisyo ng maraming kabataan para makapagtapos sa kabila ng kahirapan. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, Adrian Prietos, nakatutok, 24 oras.